My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are In 2016, a nationwide anti-drug campaign began in the Philippines, aimed at combating drug-related crimes. But beneath its promises of safety, it left a trail of bloodshed and fear. This documentary explores the human cost, international criticisms, and paths toward justice in the Philippines' war on drugs. The number tells a chilling story. Over 12,000 people were killed, many in alleged shootouts. Independent reports suggest the number could be even higher. Local and international organizations argue that these killings disproportionately targeted urban poor, painting them as the villains in society's eyes. The victims are more than just numbers. They are fathers, mothers, sons, and daughters. Families like those of Kian de los Santos recount the harrowing nights their loved ones were taken. Many continue to seek justice, despite the threats and systematic barriers. Their stories echo the pain felt by those thousands across the nation. Unsa imong perspective about sa war on drugs? For me, war on drugs is a very broad topic, and it's one of the prominent and rampant topic and an issue all over the world, not just in the nation, but it affects the international issues. So, ang war on drugs, specifically in the Philippines, is a very daghan siya kanang mga arguments, debates, and criticisms, lalo na kanang ma-include ang ginatawag nato na human rights, since ang war on drugs is, di ba, namtay ginatawag na katong tukhang or tuktok-hangyo, which is included siya sa project or sa thought or sa concept sa war on drugs, which is according sa mga uban na naga-answer kung unsa ang perspective ana or how does it affect in terms sa human rights. Kay human rights kay gina-advocate niya, di ba, ang rights that would protect every human, the rights of how ang ilang well-being in ana. So ang war on drugs for me kay, I think it could help the community, it could help the society to lessen the drug victims, could na mas maka-victim pa siya mga tao. So ma-lessen siya kay mahadlok man ang mga drug users, mga nag-abuse sa substance na mag-make og mga crimes due to war on drugs. So ang war on drugs kay kanang gina-encourage pud niya na ang mga tao na dili mag-engage sa pag-abuse in using substance like drugs, mga inana, mga methamphetamine, and kanang mga shabu-shabu. For you, tama ba or okay ba ang gihimo sa government sa una ilang way sa sa war on drugs? Killing, eradicating drug users. So eradicating drug users by killing people na nagka-drugs. So I think in my own opinion kay at some point kay maybe it could be justifiable by thinking na it could help the people, it could help the citizens by protecting them from drug users. In terms or in the concept of human rights lang pod kay kana agong ang mga drug users pod na uban kay labi nagkanang there are some cases I've read multiple articles about those cases before, and I've been na pod na kanang I've heard news na pod sa since neighbors na mo before is na subject siya into AJK or extrajudicial killing, which is gipatay siya diretso, which is
according sa news is kato siya is he had changed na his lifestyle from using drugs before kay kumbaga giayos na niya, then bago naabot ang kanagod na project na murag AJK or kanang war on drugs na katong diretsoon og patay, and then nadiretso siya patay, and then kanagong wala man lang natagaan og chance na i-explain iyahang side, i-explain ang iyahang self na nagbag-o na siya in ana, and then he stopped using but then gipatay siya diretso. Siguro in some sense that could be justifiable only if the drug user has committed a crime like killing, rapes and harassment. But if katong uban na kay I think kailangan gihapon siya og kanang due process, which is kailangan gyapon i-filter ang mga drug users in order to ma-maximize ang human rights and ma-balance kay human rights is human rights man gihapon. Sa imong perception about sa war on drugs and katong involvement sa ICC? First of all, para sa ako adjud kay ang war on drugs at some point kay naka-ensure siya safety sa mga tao na with na nasakupan jud sa Davao at that time katong mga tarong murag advantage siya sa mga wala gud ka engage og nang anak ng butang. Pero katong mga tao po nga damay anak ng anang war on drugs nila kay at some point luoy po kay na violate pud tong gud na tong rights nila na mabuhi kay ang uban gidiretso lag baril ing ana og ako najud pud koy kailang siya kana siya transaction or na-involve siya sa pagbabaligya og drugs niya nagtry siya og change na sayang kinabuhi nagbago ing ana wala siya gagamit gabaligya lang, and then pagkahuman ato kay papusil lang bitaw siya kalit. So mo to luoy ang family nga nabilin bitaw kay naman siya tulo ka anak, luoy siya at some point na magantos sila ing anak, pero dili na ko ginabasol mismo ang ang kapunay. Okay, at some point kay naman po'y choice nga gibuhat o nga decision nga gibuhat o na maligya nga nanon yung sulod siya. So, tanaw ni mo like kanang napa siya positive or negative implications if ang human rights ang atong isgutan. Like kay mama nang ginaano dyan sa ICC no, gina-violate yung human rights. Say mo ma-take ato. More on negative bitaw. Kay para sa mga katong ng mga ipampo sila og pinakalit ing ana gud na wala ni agi og due process ing ana. Pero naman to sa interview ni Duterte pod nga gihimo ra pud to niya para sa mga tao sa country sa Pilipinas nga gibuhat niya. So murag ginigitimbang-timbang nimo siya, mali siya nga tama pod gud ing ana. Para sa ako ang gibuhat sa gobyerno na eradicate ang mga drug addict o drug users tama ra tungod kay kana sila nga mga addict naghatag na sila og dili maayong ehemplo sa atong gobyerno o labi na sa mga tao, labi na pod sa mga batanon. Munang dili na siya maayo tungod ana kailangan walaon ng mga addict. Tama ra nang gibuhat sa gobyerno nga eradicate ang addict user. Human rights dili siguro ta muhatag og katapusan nga ang tao atong i-condemn nga bad na jud na siya. Ing bad man jud ang addict kaso naay pagbago ang tao, pero magdepende pud na siya. So kung in general, kung ang tao gitagaan na siya og chance sa gobyerno nga magbago siya og nakita nga nagbago na jud siya, why not dili nato tagaan chance unta tabangan sila sama sa paghatag sa ilaha o panginabuhian para makasustener sila sa ilang kaugalingon o sa ilang pamilya, makalahutay sila sa maayo nga pagpuyo uban sa ilaha pamilya. Human rights organizations have strongly condemned the war on drugs.
In 2021, the International Criminal Court launched an investigation into alleged crimes against humanity. Yet, the government continues to dismiss these allegations, framing them as a foreign interference. The world watches as justice remains elusive. The war may have silenced many, but it also sparked a movement for justice. Human rights defenders, activists, and survivors called for accountability and a shift to humane policies. The fight is not just about justice for those lost, it's also about ensuring a safer and more compassionate future for all Filipinos.